ang kababuyan, ang kawalangyaan ni Amy Marcos. Halak ka. Dahil sa kanyang politikal na interes, pati ba naman ang kanyang amang na mayapat namamahinga na ay pilit niya pa rin ginigising at ginagamit at talaga naman pong gamit na gamit ni Baba o ni Amy Marcos. Halak ka. Hindi na nahiya sa ginawa sa kapatid niya, talaga pong ginagamit niya pa para sirain yung kapatid niya gamit yung kanilang ama. Boom! Ay, sorry. Kambal pa to. So, sila kambal pala to. Wait lang. Basta, may message ko na lang sa'yo. Maraming salamat, eto na. Pakinggan natin mga kaiksena. Kapit lang, Yung mga may high blood na kagaya ko, minom na kayo ng amlodipine. Ako, nakainom na. 10 milligrams. Game. Nung buhay pa yung tatay ko, Inumin mo. Halak ka. Tatay na naman, Impacta, Ngayon ko napatunayan na hindi talaga magaling na director tong si Gasolito. Kasi kahit anong gawing drama ni Amy Marcos, kahit mapaiyak mo pa, walang kwente. Halak ka. Hindi ka matatats, di ba? Mapapaso ka sa buwisit, Halak ka. Ano yun? Baba Black Sheep, have you ever woo? Well, love is still sad and nung buhay pa daw yung kanilang ama. Sige. Talaga, lapastanganin mo yung ama mo. Diyos ko. nung buhay pa yung tatay ko, ganitong panahon ng magsisemana Santa, nawawala na yon. Pupunta yon sa bundok, diyan sa tuktok ng mga bundok ng Cordillera. Ano may mga naman? retreat house. Hindi ko alam, Jesuit ba yun o kung anong order. Pagkatapos magre-retreat yun, mawawala ng 1 linggo. Ano sinabi niya? Retreat, di ba? Boom! So, merong retreat. Di ba? May retreat Hindi mo alam sa tatay mo kung yun na talaga yung kanyang panata. Huwag nangingialam sa tatay mo. Halak ka. Yung iba nga, ang panata, nagpapapako sa krus. Ikaw sana, ganun ang ginawa mo, magpapako ka rin sa krus. Boom! Di ba, Ma'am Tracy Hellman, ang kapal, hindi naman niya tatay si FM. Aray ko! Naku. Yan hindi ako nagsabi niyan, Amy Marcos Si Ma'am Tracy Hellman. Tuloy natin. At nagtataka ako kasi ang alam ko, nagbabakasyon yung ibang pamilya. Sama-sama sila buong Holy Week. Wala kasing panata yun kung yung mga pamilya na ganun. Kami nga, nasa bahay lang Di ba? Ang init nga Hindi kami makalabas Di ba? Direct pabati ng wife ko. Birthday niya po si Miss Laila Ascanio from Edwin Ascanio. Happy birthday po, madam Okay, tuloy natin. Mamaya na yung bati-bati natin para hindi tayo ma-interruption. Okay? Nag-iingay na naman si Amy Dutae Mangusin. Ano daw? Nag-mute ako kasi ayaw ko mapakinggan sinasabi niya. Huwag mong i-mute. Pakinggan mo. Pakinggan mo ako. Delay yung pinanonood ko. Nasa kabundukan ako ngayon direct. Anong ginagawa mo dyan? Nangangamba ka? Halak ka. Charot lang. Hi, Maring at Alaysa. So, mga kaiksena, kwento siya, yung tatay niya daw, o si Apo Lakay daw, wala daw tuwing mahal na araw kasi, umaakit daw ng bundok. May retreat daw. Diba? From the word, coming from you, retreat, may retreat So, merong gagawin yung tatay mo. Hindi siya pumunta doon para maglolo, ganon? Boom! Pinag-iisip talaga nito Tsaka yung tatay mo, politikong tao, hindi ba? Natural, tumulong sa kapwa, di ba? Mga ganun, hindi palibasa, ikaw, wala kang kwenta kasi. Alam nyo ba mga kaiksena, ngayon di ba, maraming pila wait lang, Maring Alaysa, kung may chika lang ako. Siyempre, marami nag-uuwian, humahabol, makauwi ng probinsya. Alam nyo ginawa ni Amy Marcos? Siyempre, para naman magpabebe, magpabida, nagpunta daw yung kanyang Nutriban.
Namigay daw ng Nutriban sa mga pasahero. Lahat ba naikot mo? Lahat ba ng mga terminal nabigyan mo? O meron ka lang pinili para pang ano lang, photo op? Halak ka. Meron nga akong kakilala nasa terminal eh. Sabi nakita daw yung yung namimigay nga. Di naman lahat nabigyan. Halak ka. Nagpunta lang talaga doon. Oo, namigay. Pero para may makita, may picture, may masabi, may mabalita, yung ni Amy Marcos, namigay ng Nutriban. Pero hindi mo lahat nabigyan. For photo op lang talaga yung hinayupak na iyan. Ano to? Nasa salon ako, paring direct. Ay, taray, pasalon-salon na lang. Parang sarap. Magpa-puts pa nga tayo. Boom! Marites, mamaya. Bukas ba yung dyan? Parang gusto kong pa-manicure, pedicure. Pampaano lang, relax. Maraming salamat, Mar. Ka. Thank you. O, tuloy natin. Ayan. At nagtataka ako kasi ang alam ko, nagbabakasyon yung ibang pamilya. Sama-sama sila buong Holy Week. Bakit kami nawawala yung ama naman namin? Ay, tanongin mo yung sarili mo kung ano bang gampanin ng mga Marcos nung panahon na yon, 'di ba? 'Di ba? Ano na sila eh? Politician na sila eh. Oh. Ang gagawin mo? Tingnan mo nga ngayon si Pangulong Bongbong Marcos eh. Nagtatrabaho pa rin eh. Kahit sabi mo umuwi ng Ilocos, nagtatrabaho pa rin. Bago pa umalis, meron pang huling meeting ang gabinete. Boom! Hindi kagaya nung iba dyan, yung vice president na yan at yung kanyang mga hindot na mga kapatid, nandun sa dahig, mga nagpapalamig ng mga puwet. Halak ka. Sarap ng buhay, di ba? Sana all. Magkano pamasahin ng dahig kung gawin lang nila parang kanto lang. Tapos, wala silang ninakaw, wala silang yaman, pero ayaw pa buksan yung mga bank account kasi nga may malalaman. Halak ka. Oh, tuloy natin. Tinanong ko siya, ba't ganon? Sabi niya, kinakailangan tuwing Holy Week, babalikan mo yung buong taon kung kanino ka magpapatawad, kung sino ang patatawarin mo. Oh, may panata yung tatay mo, wag mo nang pinapakialaman. 'Di ba? May panata. Kanino ka nagkulang, at sino nagkulang sa'yo, pero kakalimutan mo na yon. Tapos, hihingi ka ng guidance sa Holy Spirit na Boom! Halak ka. Alam ko na kung sino ang nagturo sa kanya. Sino, Derek? Si Bato. Halak ka. 'Di ba? May Holy Spirit din si Amy. Halak ka. Kung si Bato may Holy Spirit, ganon din si Baba. Boom! Pare-parehas na pag mga didisit talaga, no? Yung mga utak na pati yung mga Holy Spirit, ginagamit pa eh. Aray ko! Nananahimik na eh. Nasaan ba yung tubo? Lintik na Holy Spirit talaga, o dinamay pa, o nako. kung paano gagawin na mas okay ka sa susunod na taon. Yun ang naaalala ko. At sinabi rin niya sa akin, kahit bata pa ako, isipin mo rin, who do you have to forgive? Ang layo talaga ng mukha, oh. Plus, inedit pa yan, ah. Hindi, pinaganda pa siya dyan. Pinaganda pa siya dyan, oh. Para magmukha ang kahawig, pero hindi naman sila magkahawig. Yung kahawig niya si Mangusin. Halak ka. Oh. Who do you have to ask forgiveness from? Kasi Holy Week. At yun daw ang dapat iniisip lagi. Ngayon, iniisip ko na ang dapat ihingi ko ng tawad. Sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan.
yung utos niya, yung habilin niya, paulit-ulit. Hindi lang naman nung tumanda siya at mamamatay na, kundi talaga buong buhay yata namin. Parating binibilin si Bongbong. Halak ka. Alam mo, tang inumin mo, Aimee, dapat ikaw manghingi ka ng tawad sa kapatid mo, hindi sa tatay mo. Halak ka. Hindi ko tutuusin lang, ah. Di ba? Oh, what? What? Wait lang, diyan ka lang. Doon, go ka doon, go doon. Go ka muna doon. Go ka muna doon. Eh kasi nga dito, oo. Ano ka ba? Alam mo, naka-live tayo, eh. Halak ka. May sinasabi ako na wala tuloy yung sinasabi ko. Mamaya. Okay, I will look into that. Halak ka. Okay, na naman kasing wala tuloy yung sasabihin ko. May pinapakita si Bengbeng na pinagsulat kasi siya. Pinagsulat. Baka tapos na, gusto niya ipakita. Makikita ko dito, naka-live tayo. Diba? O, yan ang tinatawag na live. Boom! Naya ako talaga kasing akong i-post siya dito eh. Minsan lang, picture lang, pero ipakita. O, game, saan na ba ako? So, ayun na nga mga kaiksena. Ang dapat na masihingi niya ng tawad o kung sino dapat ang tawag dito, sabihan niya ng paghingi ng tawad, walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Kasi, alam niyo yun, napakahina ng utak nito ni Aimee. Ang sinasabi ng tatay mo, no, na tignan mo si Pangulong Bongbong Marcos, si Bongbong Marcos, nung kabataan, may asawa at pamilya na yung tao, gusto mo pa rin makialam, atribida ka eh. Halak ka. Daig mo pa yung nanay mo eh. Ginagamit mo pa yung bili ng tatay mo para lang magmukha kang mabait, demonyita ka naman. Halak ka. Hindi, tama ba ako mga kaiksena? Hindi ko sinasabing wala kang pakialam sa kapatid mo. Pero, once na yung kapatid mo ay meron ng sariling pamilya, natural meron niyang partner, 'di ba? Pwede mo silang kausapin, ganun lang, hindi yung para ikaw yung magdesisyon sa buhay niya. Kasi yun ang pinalalabas niya na para bang tawag dito, na hindi marunong sa buhay si Pangulong Bongbong Marcos na kahit matanda na. Ilang taon na si Pangulong Bongbong Marcos? Oh, 'di ba? Boom! Ay, nako. Tawag dito, mga kaiksena, tawag dito, na para bang ang tingin niya sa kapatid niya, sobrang liit. Diba? Shoutout po, watching from Daman, Saudi. Always po nakikinig sa'yo, direct. Nawawala po pagod ko sa pakikinig sa'yo. Ibalik natin yung pagod mo. Halak ka. Sayang naman yan. Pinaghirapan mo yung pagod mo na tapos tatanggalin ko lang pala. Balik natin yan. Diba? Kung ba, pagkasabi niya na, hindi niya daw nabantayan si Bongbong. Hindi, ilang taon na si Pangulong Bongbong Marcos na eh. Sige, tanggalin natin ang sabihin nating 2 dekada, 20 years. Diba? Ano brand ng plastic yan? Balat kayo. Hindi lang plastic yan. Diyos ko. Oh, tuloy natin. Nakaloka eh. Balik ko dito O babalik ko ng konti. Ihingi ko ng tawad. Sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan. Yung utos niya, yung habilin niya, paulit-ulit. Hindi lang naman nung tumanda siya at mamamatay na, kundi talaga buong buhay yata namin. Parating binibilin si Bongbong. Bantayan mo yung kapatid mo. Oh, parating sinasabing ganun. Di ko nabantayan eh. Kaya dad, sinubukan ko talaga. Halak ka. Di daw niya nabantayan. Sinubukan ko talaga.
Ano bang bantay gusto mo, baba? Siya dapat ang bantayan direct, hindi si PBBM. Correct, 'di ba? Kaloka. Maraming salamat po ang Pilibustera. Bakit di niya bantayan ang sarili niya? Ano yung security guard? Bilang panganay yan, naman ang bilin ng mga magulang, bantayan ng mga nakababatang kapatid. Masyado niya binibig deal yung pagbabantay, alagaan yung kapatid. Kung tutusin niya, hindi na nga dapat sabihin ng magulang mo sa iyo yan eh, tama? Halak ka. Di ba? Isang beses lang sabihin sa'yo ng magulang yan, hindi na nga kailangan pa ulit-ulitin sa'yo eh. Di ba? Kung panganay ka, may bunso kayo, o sino pagbibigyan lagi? Ikaw na panganay? Halak ka. Di ba? Oh. Ay, naku, Aimee. Kakatawa ka talaga. Pilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong. Alam ko naman. Nayayamot na daw si Bongbong. Alam ko naman. Talagang alam nyo mga kaiksena sa part na to, gusto niya talagang ipakita na sa tao yung mga kapanood nito, hindi lang tayo. Ibang mga didilis, yung mga mahinang jutak dyan. Gusto niya ipakita dito mga kaiksena na hindi talaga mapigilan si Pangulong Bongbong Marcos na kung ano yung gusto niyang gawin, hindi niya nagawang pigilan. Kumbaga parang gusto niya palabasing masama si Pangulong Bongbong Marcos dito. At palabasin na malinis siya. Kumbaga, hindi man niya nabantayan pero ginawa niya ang lahat di umano daw. Ba't ano bang masamang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos? At ikiniklaim mo na para bang failed ka sa pagbabantay at kung bakit ganyan si Pangulong. Ano bang masamang nagawa sa'yo ng kapatid mo? Halak ka. Di ba? Kung tutuusin nga, ikaw ang may masamang ginawa sa kapatid mo, hayop. Halak ka. Aray ko! Nakakatawa. Ako, basa ko lang talaga mga kaiksena, napakalaki talaga ng inggit ni Baba kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi lalaki si PBBM, syempre. At yun talaga yung, hindi ako, dalawa naman kasi yung lalaki ko, wala pang babae, if ever. Kumbaga, iba talaga kasi pag sa lalaki, tapos puro babae yung anak nila, isa lang lalaki, ganyan. Doon talaga matutuon yun eh. Kaya yung inggit nito ni Baba, hindi niya naiintindihan eh. Ay, malditang lola, nakita ko yung pangalan. Hilig mo dyan sa hawak mo ang beat na yan. Yung gumawa ay ayaw aminin na AI at kiniklaim niyang siya talaga gumawa. Ano naman problema doon? Wala man akong pakialam sa sinong kumanta, sino gumawa eh. Ang mahalaga sa akin makapagpasaya ako tsaka makasayaw ako. Halak ka. Ikaw naman, oh. Hayaan mo yung kumanta kung ayaw niya amining AI to. Foreigner, tapos Tagalog, no? Hayaan mo na yun. Huwag mo na pinapansin yung mga ganung bagay. Basta pansinin mo na lang ako. Oh. Kakaloka. Tuloy natin. Oh. Pero hindi ko talaga kinaya. Maraming humaharang, maraming nagbabawal. Maraming humaharang, maraming bumaba. Ilagay mo na lang sa kukote mo to, Baba. Yung nanay mo kasama nila. 'Di ba? Yung nanay mo palaging mas kasama nila, mas nandoon. Kahit i-adjust natin ng 25 years ago pa. Kahit nung tumakbo pa lang senador yun, si Pangulong Bongbong Marcos, o local pa lang yung kanyang tinakbo. 'Di ba parang ginagawa niyang mga walang kwenta kung sino man ang nasa likod ni PBBM. Halimbawa, si First Lady, si former First Lady Imelda Marcos. Ba't manghihimasok ka sa pamilya ng kapatid mo?
'Di ba? Yung pamilya mo muna intindihin mo, sabog. Halak ka. Di ba? Tama ba ako mali? Gigigil kasi ako talaga mga ka-eksena eh. Kung pwede ko lang sabihin lahat-lahat dito, sinabi ko na eh. Yun lang naman talaga yung konteksto nito na gusto yung sabihin eh. Maging malinis siya, maging bida siya, palabasing masama at kaya nagkaganyan si Pangulong Bongbong Marcos sa kung ano man pinagagawa niya kapalpakan, wala siyang kasalanan doon. Ginawa niya ang lahat. Eh ang tanong, sino ba sa inyo may ginawang kasalanan at kapalpakan dito? Hindi ba't ikaw? Boom! Hindi, balik natin sa nakaraan. O binuo ang unit team. Halimbawa lang. O halimbawa, wala kang tiwala sa kapatid mo, mayroong problema. Eh bakit mo pinilit yung tao na tumakbo? Bakit mo pinilit yung tao, iboto yung kapatid mo? Di ikaw yung problema. Halak ka. Di ba? Alam mo na pala eh, bakit ka pa bumubuo ka pa ng katangahan? Halak ka. Oh. Eh kaso, napahiya ka. Kasi maling-mali at hindi naman totoo yung pinagsasabi mo sa kapatid mo. Di ba? Yung pinapakalat niya. Kakaloka oh. Ibang-iba po ito sa sinasabi niya sa INC rally. Ay nako, sinabi niyo pa. Si Buday at Aimee, magkaugali, piling prinsesa, mukha naman Fiona. Halak ka. Ano yan, sapilitan ng iyak? Sapilitan, hindi sapilitan yan. Hindi talaga niya kayang umiyak. Maraming naninira, hindi na kami nagkausap ng matagal. Parang napaka-imposible nun mga ka-eksena, no? Marami daw naninira. Alam mo, kung goods talaga kayo ng kapatid mo, matagal na, hindi kayo mahirapan mag-usap eh. Malamang sa malamang, meron kang ginawang hindi maganda sa kapatid mo na hindi, alam mo yon, na hindi talaga ganun basta-basta pwede makalimutan ng ganun-ganun. At malamang, ikaw ang may problema rito, hindi yung kapatid mo o si PBBM. Pamapansin nyo ba mga ka-eksena, sa lahat ng mga okasyon nila, sa lahat ng mga gatherings nila, mas malamang na ang magkakasama at kumpleto, sila Pangulong Bongbong Marcos, siya nasaan? Wala. Halak ka. Tama ba ako mga ka-eksena? Di ba magbalik tanaw kayo? Kahit nito na lang pagkaupo ni Pangulong Bongbong Marcos, sa lahat ng okasyon na mahalaga, sa lahat ng mga kung ano mga halimbawa project o meron mang pupunta si Pangulong Bongbong Marcos, ang laging wala, si Baba. Bakit? Halak ka. So gusto mo bang palabasin lahat ng pamilya mo, masamang tao, ikaw lang yung mabuti? Parang imposibleng paniwalaan, di ba? Titingin nyo. Kasi kaya lagi siyang wala. Ayaw ko sa inyo. Di ko kayo gusto. Mga iba ugali nyo, masama kayo. Ganon. Boom! So yung lahat ng mga kamag-anak mo, masama? Ganon ba yung gusto mong palabasin? Sa tingin mo maniniwala yung tao sa'yo? Ikaw yung mabuti? Dalagi-isa ka lang, ikaw yung kawawa? Wow! Halak ka. Nakukuha nyo mga ka-eksena, bakit sila? Sila nagkakaisa, magkakasundo, walang problema. Bukod tangi lang si Baba ang wala. Laging si Baba lang ang may problema. Siya lang lagi yung may sinasabing kung ano-ano. Samantalang yung mga iba niyang kapatid, kung may problema talaga, nagsalita na halimbawa si Irene, nagsalita na halimbawa yung nanay. Eh kaso wala nga eh. Ikaw lang talaga yung may problemang kuda ka ng kuda, sinisira mo pa yung pangalan nyo lalo. Halak ka. Sa tingin nyo, mga ka-eksena? Do you agree? Hi, Nospi. Oh, ang daming hindi pa naglalike ko. Mag-like na kayo. Gagalit si Nospi niyan. Buti pa yung dalawang kapatid ni PBBM na babae nandun. Pansin nyo, di ba? Oh. Hindi naman sila, ang bawat tao ay may kanya-kanyang personalidad, may kanya-kanyang pananaw, desisyon yan. Pero makikita mo, sila, magkakasama. Siya, wala. Boom! Diba? Wag sa krus ipako sa harap ng salamin. Siya dapat pilitin tumingin ng walang make-up.
Ba't ngayon mo lang sinasabi kung kailan Pangulo na si PBBM? Bakit nung senador siya, hindi mo siya sinasabihan o sinabi? Di ba? Yan gusto ko, Direk. Magaling humimay ng topic. Ay, maraming salamat. At hindi ko na Wait lang! Halak ka. Ikaw ang lumayo. Mga anak mo, nakakasama pa nila noon. Naging mabuting tuyuin si PBBM sa mga anak. Correct ka dyan. Hanggang ngayon, laging magkakasama si PBBM, Irene at mama niya. Siya, wala, di ba? Sis, inggitera kasi ang babalina. Nag-react lang ako. Tatay niyong karton, preso, na ban ang FB ko. Boom! Aray, grabe naman. Oh, may saltik din niyang si Baba, parehas ni Lustay. Aray ko! Sa Made in Malacanang nga, parang black sheep na anak si PBBM eh. Habang yung mabuting anak, si Aimee. Halak ka. Oh, ganun nga yung pinalabas nila. Oh, kasi sino ba director? Yung Gasolito. awal, maraming naninira. Hindi na kami nagkausap ng matagal at hindi ko nababantayan. Kaya nagkulang ako. Talagang pinilit ko. Kaya humihingi ako ng tawad. Hindi ko kinaya eh. Halak ka. Mapapamura ka talaga eh, no? Mapapamura ka talaga. Hindi nabantayan kasi may hinahabol siya. Diyos ko. Hindi ko talaga maintindihan yung part na hindi niya nabantayan. Oo. Hindi niya nabantayan kasi nga mga kaiksena, ang gusto kasi mangyari ni Aimee dyan na dahil siya ay himod tumbong kay Digong ex-ex niya, ay jowa ay, ano ba, kabit ay. Ano ba yan? Dahil si Aimee ay supporter at kinikilig kay Digong pagka palagi siyang tinatawag ni Digong. Diba? So, ang gusto kasi ni Aimee Marcos na mahabol, mapasunod niya si Pangulong Bongbong Marcos sa naratibo o gustong mangyari ng mga Duterte na pag sila na halimbawa nasasalang sa sa intriga, sa issue, pagtatakpan, kakampihan, ganon. Hindi nga ganon si PBBM. Mali nga kailangan imbestigahan, kailangan niyang aminin, kailangan niyang sagutin. 'Di ba? Hindi nga mapasunod. Yun ang hinihingi niya ng tawad, hindi sa tatay niya, kung hindi sa saan? Sa mga didilis at kay Sara. Pati kay Digong. Wow, good sister ko, no? Anong good? Hindi naman naging good yan. Baba, Lina. Maraming thank you, Maring Alaisa. Ka. Thank you, Viola. Uy, may Cereza Force tayo. Andyan, no? Si Viola 8BG. Hindi na lang Viola 32 gig. Boom! O kaya 8 gig. Tuloy natin. So, saan na ba ako? Yun yung nakikita ko dyan pa na hinahabol niya. Kaso, di nga mapasunod, di ba? Napakalayo talaga ng pag-uutak niya, di ba? Sobra. Alam mo yung iyak, no? Yung iyak-iyakan na hindi naman iyak. Parang sumingkit lang siya. Hindi ko kinaya. Yung gumanon lang, ang pangit. Iba yung may luha talaga baba, di ba? Kakaloka eh. Oh. Awag naman. Nasaan ba yung tubo? Ganyan yung gustong umiyak na hindi talaga kaya. Yung wala talagang talent. Ayan o, tira mo ilita natin para makita nyo yung hugis ng baba. Itsute mo. Halak ka. Sabay sisingot yan. Ganun.
Tino ba? Sabay sisingot yan. Yung pinilit ko, Oh. Halak ka. Ang pangit. Boom! Ang pangit tumarte. Ano to? Wait lang. Gayahin si... Bakit? Miss nyo na ba si Kadante? Sabi ko baga sa inyo. Talagang si Baba, hindi man yan talaga mag-arte kasi talagang plastic para bang yung dito sa amin sa Bicol, yung Orocan. What? Boom! Halak ka. Orocan baga niya yung tibay na plastic, talagang walang babasag. Matindi ba niya ang muka? You see? Kaya talagang lahat ng gagawin na niya, maano lang yung ganyang si Pangulong Bongbong Marcos, BBM. You see? Wag naman. So eto mga kaiksena, bago tayo magtapos, ano ang masasabi ninyo sa drama? Wait lang. Meron pa pala, wait lang. So, okay na to May ipapakita lang ako sa inyo. Pero hindi na natin ipaparinig sa inyo yung halimbawa, wait lang. Yan, alisin ko na yung audio. Yan. Umpisahan natin mga kaiksena dito. Kung gaano drama nitong impacta na to. Wait lang ayusin ko lang. Tapos may isa pa tayong topic. Kalmaan nyo lang. Saan ba yun? Ito to. Yan, ayusin ko lang para hindi na tayo yan. So, dito, mga kaiksena, ay, yan. Tama ba? Usog natin. Usog natin dito para makita. Yan, makita ng buo. Ganito na lang. Yan. Yan, mga kaiksena. Noong Lunes, ito ang drama ni Baba. Halak ka. Yan. Yan ang kanyang drama, Lunes. Yan Boom! Sumunod naman, drama niya, ito na yon yung kay Apo Lakay. Ginamit niya yung tatay niya. Sumunod naman, Martes. Gamit na gamit, 'di ba? Naks naman ubi halaya. Di mo maintindihan, parang si Sise. Sumunod naman, post mo na. Sumunod naman yung pinahamak, part 2. Ito naman yung Webe Santo. Naka-block naman. Halak ka. Tignan mo yung, 'di ba? Kadiri no? Di mo alam kung nawawalang loko-loko Boom! Yan yun. Tawa. Pero awig niya si Mura no? Halak ka. Yan ang Miyerkules Santo. Ito yung kanyang bago. Yan. Purple na naman. Halak ka. Lahat na lang talaga ito naman ngayon mga kaiksena, ayan yung sinasabi ko. Namahagi ng Nutriban si Baba. Di naman lahat nabigyan. Halak ka. Yun. So yun lang mga kaiksena. Anong masasabi nyo kay Baba? Bago tayo tumalon sa susunod na topic. Kung hindi pa nakapag-like dyan, mag-like na kayo. Let's start! Aray ko.
Alright. So mga kaiksena, puntahan natin tong si Pulongges. Si Mr. Iyotman. Ano meron kay Pulong Direk? Kasi mga kaiksena, meron na naman siyang pahayag na galit. Kulang na lang, bigyan mo ng kutsilyo, mananaksak eh. Boom! Oo. Patungkol ito kay yung kanyang pinapatamaan o sinasabihan ay walang iba kung hindi yung NBI director na si Matibag. Kunyari pa siya mga kaiksena eh. Wait lang ha. Ito. Meron na naman siyang pautot si Pulong. Yan. Ano yun natin ha? Babasagan natin tong hindot na to. Yan. Yan. Kesyo daw, ang kanilang bagong drama, mga kaiksena, ay dito, papasukin daw yung bahay ni Pulong. Ganon. Paano ko nasabing tatanga-tanga yung mga nagpapakalat niyan? Wait lang ha. Basahin muna. Pakinggan muna natin. Ito sabi ni Mr. Iyotman, ang lalaking nambubugbog pag siningil mo ng bayad sa isang Pocahontas. Halak ka. Okay. Plus may asawa yan plus congressman yan pero bumubiratching ng hindi pa nagbabayad ng tama, nang bubugbog pa, 'di ba? Nang headbutt pa. May bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Kung ako yung congressman, tapos magsasalita sa ganito, hindi ko sasabihin yun yung bangag. Boom! Kasi hindi mo naman mapatunayan ilang beses nang nasunog, napahiya lahat ang gumawa ng issue patungkol dyan sa bangag-bangag na yan. Sino paniniwalaan nyo? Si Aimee. Tanungin nyo si Aimee tanungin nyo ulit ng mabuti si Aimee at siya yung ipa-DNA nyo at saka yung pa-drug test nyo. Halak ka. Matibay yan, matibay. Bading! Boom! Bading! Halak ka. Alam mo, obvious naman si Matibag yung sinasabi mo, hindi mo pa pangalanan. Bading! Aray ko. Diba? Sabihin mo na si Matibag, kunyari ka pa eh. Sko. May bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Matibay yan siya. Kung kanang matibay di nga tao nga magbisita-bisita, isara ako ikasulti nimo. Pagdating ng panahon, Hindi ko maintindihan, galit na galit siya kay Matibag. Boom! Diba? Hindi ko maintindihan. kasi pag bumibisita ka, balita ko, matibay ka, nagpo-full battle gear ka. Pagdating ng panahon na may kaharap ka na naka-full battle gear, matibay ka man kaya, huwag kang pumiyok ha. So, tinan mo yung galawan ng mga Duterte kung gaano makakademonyo. Halak ka. Anong problema niya kay Matibag? 'Di ba? At bakit ganun ang banat niya? Kesyo full battle gear at may nakaharap kang full battle gear din, wag kang pipiyok. Para nagbabanta tong hindot na na kongresista nyo. Halak ka. Wala namang ginagawa tong hindot na to eh. Ito mo nasa dahig na naman. 'Di ba? Diyos ko, kakaya kayo. Meron pong usapin ngayon, sir, circulating, no, na Wala. Circulating, yung mga sinasabi na ng circulating na yan, alam nyo mga kaiksena, for me sila lang din na nagsasabi niyan para magmukha silang kawawa. Para magmukha lagi silang pinag-iinitan. Teka, bakit, di ba, bakit i-re-raid yung bahay ni Pulong? Papasukin daw yung bahay ni Pulong. Ang NBI, CIDG o kung sino mang mga men in uniform na magsasagawa halimbawa ng investigative na kung ano man, 'di ba? Hindi muna nila yan sasabihin i-broadcast, mga tanga. Halak ka. 'Di ba? Naintindihan nyo? Saan ka nakakita ng serious na halimbawa magkakaroon ng raid sa isang ganyan. Yung chinismis kagad, lalo na kung ang involved ay politiko, 'di ba?
Bobo. Kayo lang nagkakalat niyan na i-raid yung bahay. Baka mamaya pag sumagot si Matibay dyan, paano i-raid yung bahay niyan? Wala namang order, wala namang reklamo, wala namang ano, basta kami papasok sa bahay nyo. Tanga ba kayo? Boom! Di ba? Alam nyo, tamang ano lang tong ginagawa ng mga Duterte. Pag naiipit na sila, pag sila yung na panay hot seat sila, kumbaga panay sablay lagi ng paggagawa nila, gagawa sila ngayon ng issue na magmumukha silang kawawa, na sila na naman ang kinakawawa. Ganun lang yan. Di ba? Tamo, sabi nung bakla, nung Alvin and Tourism, no, na nagbo-botomesa. Tawag dito, may circulating daw sa social media. Circulating. Verified mo ba? Chismis. Oh, chismis. Halak ka. Ang mga kababayan natin na sumusuporta sa iyo, nababalaka sila or Nababala ka. Ba't mababahala? nababahala sila kasi anytime daw bibisitahin ang bahay mo kay Mayor Baste at saka sa KOGC din, sir. Di ba mga kaiksena? Bakit? Ba't bibisitahin yung bahay ninyo? Di ba? Anong meron ba dyan? Ano po yung masasabi mo dito? Bibisitahin? Bibisitahin po ang term, Bingi lang. Ang liwa-liwanag, kaharap mo yung nagtatanong, bibisitahin daw. Bibisitahin? sir, para politically correct, sir. Bibisitahin. So, isa'y mo bisita. Ngayon ko lang yan narinig, Alvin, no? Pero kung may bibisita, if that is politically correct, so magpasabot, anak, bibisita, pero politika na. Kung may bibisita, narinig ko, kanina lang ding umaga, nakita ko yung may nag-post na vlogger ng tiga Davao. Oh. Halak ka. Mga gullible pala kayo eh. Mga gullible pala kayo eh. Ang nag-post pa niyan, sinong vlogger na taga Davao yan? Tanga-tanga naman yan. Paniwala ka agad kayo, di ba? Direk, ngayon ko lang napansin yung butas ng ilong niya, magkagalit. Halak ka. Si Boss Mil man ata yun. Yes, sir. Nakita ko, yun, nagtatanong-tanong ako, may bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Boom! Tapos napunta kay Matibag. Tapos ang banat kaagad, utos daw ng Pangulo na naman. Diyos ko naman. Ganun ba kayo kahina? Grabe naman. So sa chismis naniwala kayo. Halak ka. Pero dun sa mga pinapakitang dokumento at mga ebidensya, buhay na tao, hindi kayo maniwala. Boom! Wow, sa chismis naniniwala. Pero doon sa Justice Committee at sa nangyari sa Quadcom, Tricom na ebidensya laban kay Sara Duterte sa kanyang pagnanakaw at kung ano-anong mga katarantadong ginawa na may papel, may testigo, merong lahat ng documentation, video, hindi sila naniniwala. Halak ka. Sa chismis lang. Sa chismis lang sila sapat na. Aray ko. Nasaan ba yung tubig? Matibay yan, matibay. Oh. I-jump ko muna mga kaiksena, itatalong ko dito sa, alisin muna natin si Pulong kasi dito may sinabi siya tungkol sa korupsyon. Rana, Bin. Kabalo ka, alam nyo, no? Isa lang hilingin ko, tama pala, James. Og imo ni makitaan karon sa imong Facebook. Wait lang, hindi ko kilala yung si James. Sinong James yan? James Bond? Mahaba pa kasi ito eh. Po-forward na lang natin. So sabi din dito ni Pulong, sinisita niya yung legasiya ni Pangulong Bongbong Marcos daw, corruption. Okay, corruption daw. So isip-isip ko, ano ba itong mga anak ni Digong? Bulag? Halak ka. Bulag ba? May mga kapansanan ba kayo? Ang hina ng mga paningin nyo
Bakit, Direk? So ito, ipapakita ko sa inyo. Wait lang. Barayin natin yung sinasabi niya dito ni Polonges. Sana yun? Yan. So dito mga kaiksena, sa papakita ko lamang sa inyo, isang video na nagpapatunay na, yan. Wait lang Ito. Yan. Kunin natin yung video kay Attorney Claire. Kasi siya meron yan hindi ko na mahingi yung inedit. So sabi ni Pulong, ang korupsyon daw ang may iwang legasiya ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong, sino ba ang gumawa ng korupsyon? Sino ba ang involved sa korupsyon? Okay? At may nagawa na ba kayong pagsasampa ng kaso kay Pangulong Bongbong Marcos at may ebidensya ba kayo? Wala. Boom! Pangalawa, syempre, sasampalin din natin ang katotohanan yung mga didilis na tatanga-tanga mga bobo patungkol sa issue ng pagtaas ng langis o gasolina o petrolyo. Dahil mismong tatay niyong karton ang nagsabi nito. Halak ka. Pasok natin. Issue ng langis. Nagawa si Pangulong Duterte sa mataas sa So sabi dito ni Digong, wala daw siyang magagawa. Si Pangulong Bongbong Marcos, anong sabi? Gagawa tayo ng paraan at hahanap tayo hanggat sa makahanap tayo ng iba pang maaring solusyon o paraan dito sa pagtaas ng gasolina. Si Digong, ang sabi ni Digong, wala tayo magagawa. Sinabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, inexplain niya na hindi tayo ang may control ng gasolina ng langis. Kaya hindi natin hawak o wala din tayo magagawa tungkol dyan. Nagalit ang mga DDS. O eto, panoorin nyo mga tanga-tangang DDS. Nung nakaraang administrasyon. wala rang magagawa si Pangulong Duterte sa mataas sa presyo ng langis. Ulitin mo nga, Direk. Sino ang Pangulo daw? Administrasyon. Wala rang magagawa si Pangulong Duterte sa mataas sa presyo ng langis. Duterte sa presyo ng langis. Sa talumpati sa Malacanang, sabi ng Pangulo, walang buffer o reserbang langis ang Pilipinas. Lalo pang araw-lala ang sitwasyon dahil sa iringan ng Amerika at Iran sa Middle East. At kapag tumaas ang presyo ng langis, kadalasan daw sumusunod dito ang presyo ng ibang bilihin. Si Digong may sabi niya na, hindi ako. Now you can crucify me if you want. Behead me if you want in public. I cannot do anything about the oil. Halak ka. Ginawa ba ni Digong na magpasa ng EO para magkaroon ng kapangyarihan? Siya. 'Di ba? Tungkol sa excise tax, tungkol sa ganito. Walay. Si Pangulong Bongbong Marcos, lahat ng posibleng paraan na alam niya at pwede niyang magawa, ginagawa niya. Boom! Tapos galit na galit kayong mga demonyo, kayong mga bobo, kayong mga didilis sa ginagawa ng presidente. Samantalang itong dating presidenteng karton na ngayon, mas malala pa nga inutil. Halak ka. Anong klaseng utak meron kayo? Galing na mismo sa tatay niyong karton to. Every time there's an oil increase, Oh, lahat yan, 2 weeks after, 15 days after, the prices of everything follow suit. Kaya kung baski na patayin ninyo ako, sunugin ninyo yung Congress, wala talaga tayong magawa. Halak ka. ako nagsasalita, tampaling ko kayong mga didilis kayo. Sipain ko mga mukhaan dyan. Ayan yung idol nyo nagsasalita, si Digong. Ayan, ngayon nyo sabihin kay Pangulong Bongbong Marcos pinagsasabi nyo, anong tawag sa inyo? Abnormal. Halak ka. Because we are dependent on oil. And we do not have the buffer stock na reserba na sabihin natin, huwag nanit ng gamitin ito
this is a reserve. Just in case there's trouble, world war again, or what. You have this stock to move. Maski sa anong sa protesta ninyo, yan talaga ang presyo ng langis. Halak ka. Sabi nila, hindi daw tumaas ang krudo sa panahon ni Digong. Ayan, oh. Ayan. Oh. Problema, mga didilis. Oh. Problema sa inyo, mga tanga kayo. Halak ka. Walang magagawa ang mga kilos protesta upang pababain ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa kanyang Talk to the People kaninang umaga, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi lang ang Pilipinas ang nakararanas ng hirap sa taas ng halaga nito, bunsod ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Huwag kayong mga driver, pati everyone, huwag kayong maghinakit na tumataas ang presyo. Lahat ng sa mundo tinatamaan ngayon. Oh, ang linaw. Yung kay Digong nga, walang kakwenta-kwenta yung kanyang sinasabi. Simple lang eh. Yung gobyerno ngayon, kulang na lang, isubo na sa inyo lahat ng mga posibilidad, lahat sabihin para lang maunawaan ng mga bobong mga didilis. Tapos best president si Digong daw. Halak ka. Ay, nako, ang tatanga. Ipinaliwanag din ng Pangulo na hindi naman tayo maaaring mag-imbak ng maraming supply. Oh, sa mga bumabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos, bakit daw walang buffer stock? Marcoleta, makinig ka, ha? Yung piluka mo, punuin mo. Boom! Dahil wala nang sapat na kakayahan ang Pilipinas para gawin ito. Oh. Kung mayroon man, mataas kasi agawan sa presyo. Hindi naman tayo mayaman, di murahan talaga tayo. Kung may supply man, ibigay doon sa makabayan. Alin din ng EO 110. Ito mga kaiksen, ang kaibahan ha. Oh, yung presidente ito ginawa. Yung si Digong, wala tayong magagawa kasi put yung lo mo. Boom! Si Pangulong Bongbong Marcos, ito ang kagad ang ginawa. Oh. Ibigay doon sa makabayan. Alin din ng EO 110. Binigyan natin ang DOE, PNOC at PNOCEC. Tapos ang kapal pa nyo na mga didilis kayo, mga put na nyo, ha? Mapa-driver tricycle na didilis ha, pati motorcycle rider taxi, nagrereklamo pa kayo mga hindut kayo. Si Digong nga walang ganun eh. 'Di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos, lahat kayo inaalala. Ang kapal ng mukha ninyo, mga hinayu pa kayo. Eto real to, kami nakausap pa ako, kilala ko ha. Nagmo-motorcycle rider taxi. Sabi ko, pre, nabigyan ka na ba? Oo, nung nakaraan. Kompleto. Oo, 5,000 pare, ayos. Biniro ko, sabi ko. Ano ba? Bus na ba? Napang-inom na ba natin? Wala, kay commander na. Naibili na namin ng pagkain. Boom! Halak ka. O, direct, tama naman ha. Ginastos naman nila. Tama naman. Pero hindi mo pwedeng gamitin na yung paldo-paldo ka agad, 5,000 gastusin mo na isang bulusok sa pagkain ninyo. Di ba dapat ginawa mo, chinani-chani mo yun. Kasi yun ang tulong sa'yo ng gobyerno para sa pamasada mo. Tama ba? Mahal gasolina eh. Ngayon, para yung sahod mo na nakukuha mo, halimbawa, every quincenas katapusan, walang nagbago, buong makukuha, hindi yung one time, big time na, 5,000, bili lahat yan. Tama po ba ako mali? Direct ganun din yun. Di kahit papano, makakatipid na sa mga bibiling, hindi nila naiintindihan eh. Di ba? Ibig sabihin, sa 5,000, kung halimbawa, ikaw ay gumagastos ang gasolina noon, ng halimbawa 500, full tank ka na, buong araw na yun, magagamit mo na. Laanan mo na yun doon. Di ba? Basta wag mong gagalawin yung sasahurin mo o kikitain mo ng halimbawa buong 2 linggo para at least hindi mo maramdaman, 'di ba? Yung bigat ng gasolina
at buo pa rin yung sahod mo, kasi hindi mo masasabi, pwede kang maplatan, pwede kang masiraan ng makina, pwede kang, di ba, meron kang hawak. Hindi yung one-time, big time mo, binili mo na kaagad doon. Nasira ang motor mo, naganda peste-peste, hindi ka nakatrabaho ng 2 buwan kasi sira, wala ka ng pangpagawa. Diba? Ito yung presidente, may ginawa, may inaksyon, may inaksyonan o may binigyan ng tulong. Si Digong, wala tayong magagawa dyan. Ang kapangyarihan kumilos ng mas mabilis sa pagbili ng langis. At ginawa naman nila ito. Nag-order na ang PNOCEC ng 1.04 milyong bariles ng diesel. Si Digong, wala tayong magagawa. Hindi tayo makabili niya, wala tayong pera, walang pera, pero parmali, ang kapal ng mukha mo talaga, Digong, inumin mo. Meron ding 142,000 na bariles na i-deliver ngayong linggo. Ang natitira ay darating sa buwan ng Abril. Nai-release na ng DBM ang 20 bilyong piso para sa procurement ng hanggang 2 milyong bariles ng karagdagang langis. 10 araw ito na dagdag sa ating buffer stock. Sa ngayon, may 51 days tayo na supply dito sa bansa. Noong March Duterte admits corruption naman tayo. Kasi yan ang inaano ni Pulong eh. Yung tatay niya, binibida yung tatay niya eh. Loko-loko naman yung tatay niya. Mamamatay tao, manyakol pa, lahat nakaidigong na, sinungaling na. Traidor pa. Wala na tayong pera. Duterte 6 patient as government scrambled to buy distant learning gadgets. Halak ka. Bakit nawala ng pera? Inubos sa overpricing ng Parmali. Nasaan ba yung tubo? Halak ka. Bulag na bulag pa ako nito nun eh. Akala ko normal lang yun. Bumili ka ng mga overpriced kasi maka Duterte ako, not DDS dati eh. So sabi ko nung mga panahon na to, okay lang yun para naman sa ano natin yun Ngayon na pagtanto ko, nga naman, overpriced. Tapos proud pa tayo, overpriced yung binili mo. Tapos nagagalit sila kay Pangulong Bongbong Marcos na meron binili na konti lang naman, medyo mahal sa asukal. Pero yung sa Parmali, hindi sila nagagalit. Halak ka. Tsaka yung may nung asukal, si Vic Rodriguez pa. Diba? Yung kasabwat ni Vic Rodriguez nun, nagagalit sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung sa Parmali ni Digong, wala, tahimik. Halak ka. Lahat overpriced. Ang galing, no? Duterte cheers rebel. Mabuhay ang NPA. Yan ang idol nyong kulto. Sabi ng mga didilis ngayon at mga nagdaang taon, nilalabanan ni Sara mga NPA. Ni Digong ang NPA. Yung pala si Digong, member din. Halak ka. Maraming salamat, Bibang. Maraming thank you, Bebang. My predilection now is really to go fast, simply because 6 years is a very limited time to do some reforms. Ano to? Lyric set, shoutout po. Maraming thank you. If I could just get a fraction of the corruption sa ating gobyerno, mukhang okay na. I cannot erase all, I cannot stop. Kasi si Michael Yang do negosyante ito, Adre. Halak ka. Paano na yan? Wanted na nga si Michael Yang dito sa Pilipinas kasi drug lord.
Halak ka. So, didilis, mga DDS, yung tatay niyong karton, na gusto nyo kanyo na ginawa niya kasi nawala yung mga adik. Economic advisor at ang pinagtatanggol, drug lord. Wow. Totoo ang sinasabi ng balita ngayon, napapatunayan na talagang sindikato ng droga si Digong. Kumbaga, sinagawa niya yung war on drugs para sawatahin yung mga kakompetensya niya mga drug lords. Halak ka. Yung mga kompetensya niya sa pamamagitan ng droga, yun ang inubos. Tapos, nadama yung mga inosente. Diba? Saan ka nakakita? Ano to? Tanga si Digong? Bobo si Digong? Na yung kanyang economic advisor, di niya alam na ano? Basta ka na lang kukuha na hindi mo alam ang background ng economic advisor mo? Halak ka. Ano to? Makakalabit lang? Psst, pare, pangalan mo? Michael. Huli ka. Ikaw na yung presidential advisor ko. Huli ka. Halak ka. Nako. Hindi naman ito sabihin mo na nagtatapon ito ng pera. Ganda utal-utal na sa pagsisinungaling eh. May contact ito sa China na malalaking korporasyon at siya ang pagador, made their entry here. Ano bang akala ko ba let us go to China and invite our the investors here. Halak. Ayun, nag-invest nga. Pero sa panahon sa Nag-invest nga, ang mahal-mahal sobra, hindi na makatarungan, overpriced talaga ng malala. The biggest scandal din to, mga kaiksena. pandemya, what's wrong with that? I hate corruption. Yan na, corruption. I hate corruption. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. So, wala na. Paano ngayon yan, mga tae, mga dutae? Ulitin mo nga, Digong. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. Wala na. So, wala na. Halak ka. Diba? So, tanga-tangahan talaga yung mga didilis, diba? Bulag-bulagan. Diba, abon ako? Diba? So, kayo na humusga, mga kaiksena. Husgahan nyo na yung mga didilis ng wagas. Boom! Sabi niya, naubos na. Naniniwala kayo naubos na? Sabi niya, ang totoong linya dyan, marami rin akong ninakaw. Pero, nasa bangko na. Halak ka. Galit ako sa corruption. Hindi man tayo magpastikan dito. Marami rin akong ninakaw. Nagatago na. Binayad kay Koopman, binayad sa mga trolls, binayad sa mga vloggers, binayad sa kung saan-saan. Yun ang totoo dyan. Halak ka. Mali lang siya ng sinabi. Boom! Tingnan natin. Yung survey natin. Saan na ba yan? Ito. Sabi dito, pabor ka ba na mapako o magpapako sa Cruz si Babalina sa ginawa niya kay PBBM? Ang sumagot ng 2%. Hindi. Bakit? Isa akong DDS eh. Nasaan ba yung tubo? Halak ka. At ang sumagot naman ng pabor na pabor, walang yang kapatid si Babalina, ay 98%. That's right. Thank you so much. So mga kaiksena,
At dito na muna magtatapos ang ating live stream dahil ako ay may lilinisin pa sa taas ng aming bahay o sa bubong. Meron pang kakalat akong kailangan tapusin. So maraming salamat sa inyo mga ka-eksena. Habang uwi muna ako, nandito ako sa Jerusalem, babiyahe pa ako ng eroplano. Kaya magkita-kita tayo po mamaya. Kung makagawa tayo ng live stream mamaya, abang lang kayo. At ito po syempre ang inyong lingkod mga ka-eksena. Walang iba, Direk Freddy Valera, kasama ang mga kabugera at eksenadora at ang mga Spice Girls at syempre ang ating mga live viewers. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pag-antabay. Ano daw? Direk, pa-request naman, kalma. Mamayang gabi. Boom! Wala, iba yung nakalagay ko ritong tugtog eh. Oo, hanapin ko pa yung tugtog kong kalma. Okay? So mga ka-eksena, maraming salamat po sa inyo lahat. Humabol pa oh. Maraming salamat. Maraming salamat po. God bless and see you again sa susunod nating live stream. I love you and goodbye. Happy Holy Week sa inyo lahat. Yeah. Mic check. Kwento to ng kapangyarihan na naligaw. Ako sa gay swipe dito swipe doon, walang resibo okay. Habang bayan naghihintay ng aksyon, siya may pa-interview, may pa-global na eksena. Suit na plantado, salitay is crypto pera output. Wala presko lang ang meron, hindi pawis ang puhunan, kundi exposure, mas kilala sa camera kaysa sa serbisyo. Business sa biyahe, hindi sa opisina, trabaho na pag-iwanan sa pila ng visa. Habang oras ng bayan, unti-unting nauubos eh, naglilibot ibang bansa na naman ang focus. Deadline lumilipad, parang eroplano. Attendance niya, laging out of the country status. Mangiting malamig, kalkulado ang galaw. Parang chess, pero ang tinatamaan taong bayan. Empathy siya zero, pero PR mataas. Umiiyak ang masa, sagot niya soundbite lang. Kung konsensya timbang, kulang sa kilo. Kapangyarihan sa kamay ng taong walang hilo. Sa tama at mali, pareho lang ang tunod. Basta spotlight andyan, tuloy ang ikot. Hindi lahat ng nakikita